Bayad kaugnay pa rin ng naranasang lindol sa Cebu. Makakausap po natin si Asek Rafi Alejandro ng Good morning po, Asek Rafi. Si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Yes, good morning, magandang umaga. Yes, Asek, ano po yung update ninyo patungkol sa nangyaring malakas na lindol sa Cebu? Oo, ang medyo sentro nitong lindol na ito sa response natin ay nakasentro tayo sa Bogo City at yung neighboring town niya na San Remedio kasi doon tayo nakaka-receive ng may mga casualties, no? But of course, yung buong Cebu province ay meron pong report dyan na may power outages, may mga reported damage sa mga facilities, no? Na kinukuha pa natin as we speak. But ito nga, nag-mobilize na tayo ng mga response units natin to augment itong probinsya ng Cebu. Meron pa na ngayon from Villamor, ng C-30 na may dalang mga responders and some personnel na kailangan doon sa ground para matulungan sila doon mag-assess, mag-ayos ng mga pangangailangan in terms of logistics. And yung ating health naman ay alert kasi ito nga, yun na-overwhelm yung hospital doon sa Bogo City at kailangan ma-augmentan po sila. Alright sir, we want to know also kamusta po yung sitwasyon doon ngayon? Hello? Asek, good morning. This is Profi. We want to know po ano po yung sitwasyon doon ngayon, sir. At tuloy-tuloy nating response operations lalo na sa Bogo City kasi marami pong casualty doon. Meron na nga tayong 19 na reported dead doon at halos 119 injured, no? And more or less 1,000 evacuees. So kailangan po talaga ma-augment ito. At ito nga, fully mobilized na tayo yung regional RDMC natin at tuloy-tuloy ang pagkuha natin ng mga situationer po. Alright sir, ano pong bayan sa Cebu ang hardly hit o lubang apektado po ng lindol? So far yung Bogo City at yung San Remedio Municipality, no? Doon po may mga casualty, but of course other towns also sustained damages. Yung road network ina-assess ngayon ng DPWH para matingnan po ang mga extent ng damage. And of course, ngayon kakaalis lang ng ating Ardana team from Mactan Air Base papuntang Bogo City para i-assess yung magkaroon ng rapid assessment, no, para maalam natin kung anong mga resources pa ang kailangan doon. Okay, Asek, kahapon po nung mangyari ang lindol, agad pong nag-augment ng response unit, ang OCD. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin po ba itong inyong mga kawani? No? Dahil assessment naman ngayong magliliwanag na or maliwanag na, umaga na po ngayong umaga. Opo. Opo, tuloy-tuloy po. In fact, sabi ko nga kanina, kaka-take off about 10 minutes ago yung isang helicopter galing sa Mactan, no? Papuntang Bogo City, dala-dala yung ating assessment team para matingnan po yung extent ng impact nitong lindol doon sa probinsya ng Cebu. So right now talagang Bogo City ang sentro ng ating operations, but of course yung ibang munisipyo including Cebu City ay magkakaroon ng assessment yan kasi wala pong pasok, no? Kasi kailangan lahat ng mga infrastructures natin, mga building, kailangan ma-assess yan at safe to occupy again. Kasi malakas po talaga yung lindol na naganap kagabi. Well, aabangan po namin, Asek, itong magiging assessment ngayong umaga. Pero napakahirap po nito dahil nangyari po ito alas 10 pasado ng gabi, no? Meron po bang initial assessment na nakarating na sa inyo? Oo, ito nga, Bogo City talaga meron pong maraming infrastructure doon. May mga houses na nasira at maraming patay po doon. As we speak, meron tayong 19 na report sa atin. But we expect mag-increase pa ito kasi ito nga, kaka-sunrise lang at tuloy-tuloy yung ating assessment. So, meron po sa Bogo City, 14 buildings ang nag-report na collapse. But of course, ina-assess ito at marami pa itong dapat gawin at wala pa pong
12 hours, no? Since nangyari ito. Asek Rafi, paano po yung, si Diane Querer po ito, Asek Rafi, paano po yung ating mga residente doon? Kasi kanina nakausap rin po namin yung aming kasamahan na nasa Cebu, yung mga individual po ay mga nasa street. So, paano po kaya sila na masisiguro yung safety po nila? Kasi baka may mga aftershock po, baka po yung mga tutuluyan din po nila, i-check pa po yung integridad ng building. Ano pong advice po natin sa kanila? Oo, since meron pa pong advisory na magkaroon ng aftershocks, dapat hanggang ma-assess po ng mga engineers yung kanilang mga facilities, no, ay hindi pa po safe yan balikan. But of course, tingnan natin, mag-check tayo kung may crack yung mga bahay, mga walls, no, kasi delikado po yan pag may aftershock, baka mag-collapse. So tingnan natin po nang basta-basta bumalik ka agad sa loob, just po natin instruction natin, yung bahay natin, makikita naman kaagad yan. At we will instruct our LGUs na mag-mobilize po ng mga engineers at yung mga marunong tumingin, no, para matulungan yung mga kababayan natin. But so far, ang pinaka-safe po na gawin ngayon ay mag-stay na outside hanggang ma-assess yung mga kabahayan natin. Panawagan na lamang po or siguro paalala po sa ating pong mga kababayan, especially po yung mga nasa lalawigan po ng Cebu. Asek. Hello? Asek, panghuling mensahe nyo na lamang po sa ating pong mga affected residents dyan po sa Cebu, sir. Alright, mukhang naputo na ating linya ng... Okay, go ahead po. Alright, well on that note, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo sa amin. Nakapanayan po natin, Asek Bernardo Rafaelito Alejandro IV mula po yan sa Office of Civil Defense or OCD.